Amen. So, nandito na ulit tayo sa Morning Revival Preview. At ang ating schedule ngayon ay Week 2, Day 2 or Tuesday. Amen. So, meron tayong mga Bible verses dito. Mga tatlong Bible verses. So, Matthew 6:1, "But take care not to do your righteousness before men, in order to be gazed at by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in the heavens." Amen. So dito, binabanggit yung righteousness ng mga believer. Na ito ay dapat wag nating gawin na nakikita ng mga tao. Sapagkat pag ginawa natin yan, mawawala yung ating gantimpala sa ating Diyos Ama. Kaya wag nating gawing hantad ang mga katwiran, mga gawain ng katwiran na ginagawa natin. Sikreto dapat yan. Amen. So 3 and 4, "But you, when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms may be in secret, and your Father who sees in secret will repay you." So ano bang sinasabi rito? Kanina binanggit sa atin yung mga gawain ng katwiran, at isa sa mga gawain ng katwiran ay ang pag-o-offer ng material na yaman. So yun. Pag tayo ay nagbibigay ng ating material na yaman, so sinasabi ng Panginoon, tinuturuan niya tayo, na dapat yung ginagawa ng kanang kamay natin, o yung ginagawa ng kaliwang kamay natin, wag nating paalam sa kanan na kamay. Ang ibig sabihin, dapat sikreto to. Upang ang Ama natin na nakakakita ng sikreto, ng sikretong ginagawa natin, ay repay. Ibig sabihin, hindi naman babayaran, pero pwede rin babayaran o gagantimpalaan o susuklian. Susuklian niya to. Pag nakikita niya na sikreto ang ginagawa mo. So yun yung topic natin ngayon. Righteousness in Matthew 6:1 denotes righteous deeds such as giving alms, praying, and fasting. So meron tatlong righteous deeds dito na nakalagay sa Matthew 6. Sabi niya, pag ginagawa ninyo yung mga gawain ng katwiran, ano-ano yan? Pag-o-offer ng material na yaman. Ano pa? Pananalangin. At pagpa-fasting. Huwag mong paalam sa tao yan. Sekreto yan. So yan yung sinasabing mga righteous deeds. Amen. No doubt, these verses speak about the righteous deeds of the kingdom people. Actually, however, they expose the self and the flesh. Of course, the words self and flesh are not used in these verses. Nevertheless, in these 18 verses, the Lord used 3 illustrations: the giving of alms, praying, and fasting, to reveal how we are filled with the self and the flesh. Amen. So sa madaling salita, yung mga paghahantad, pagpapakita ng mga ginagawa natin, katulad ng pagbibigay, kung ito ay pinapakita mo, pinaalam mo, hindi mo ginagawa ng sikreto, tapos nananalangin ka. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kwarto, doon ka manalangin. Ibig sabihin, sikreto rin yan. At kung kinikwento mo pa yung prayer life mo, o may mga kapatid na nabe-bless ni Lord, sabi mo, ako kasi nagpe-pray sa inyo. O kinikwento mo sa iba, tingnan mo yan, nabe-bless. Ako kasi nagpe-pray sa kanila. Hinahantad mo. Ano pa? Fasting. Yung fasting naman, brother, bakit ka napupuyat?
Kaka-prayer ko kasi, so kinikwento mo pa. No? So, ganon. Ngayon, pag ganyan ang ginagawa natin, ibig sabihin, hinahantad natin yung ating self, yung sarili natin, yung laman natin. So, yun yung ibig sabihin yan. No? Kaya, sabi niya, dapat sikreto siya. Sabi niya, yung ginagawa ng kaliwang kamay, dapat hindi alam ng kanan. Na ang ibig sabihin, kasi yung left and right natin, very close yan eh. Very close yan. Na ang ibig sabihin, maski yung ka-close mo sa church, minsan may mga taong napaka-close sa atin, huwag mong ipaalam sa kanila. Huwag mong ipaalam. So, siguro iba magtatanong, brother, kung mag-asawa naman kami, pwede na ba malaman yon? Wag na rin. Sabi nga, wag na eh. So, gano'n. Kanya-kanyang ano yan. Mag-offer ka ng offering mo. Ako mag-offer ako ng offering. Wag na tayo magkwentuhan tungkol dyan. So, gano'n. Sikreto kasi yan eh. Amen. So, ito kasing mga bagay na ito, tinuro na ng Panginoon sa atin noong panahon na nandito siya sa lupa. Hindi ito turo ng mga apostol, kundi direkta siya nagturo nito. Nako. Ibig sabihin, seryoso to. Seryoso. Ang paraan na dapat nating gawin kapag isinasagawa natin ang mga makatwirang pagsasagawa. Kaya dapat sundin natin ito. Amen. Man's flesh, seeking to glorify itself, always wants to do good deeds before men in order to gain men's praise. But the kingdom people who live in an emptied and humbled spirit and walk in a pure and single heart under the heavenly ruling of the kingdom are not allowed to do anything in the flesh to gain the praise of men, but must do all things in the Spirit to please their Heavenly Father. Amen. Amen. So itong flesh, gusto niya kasing gumawa ng mga show eh. Di ba? Yung mga tao, gusto nila magpakitang gilas sa mga ginagawa nila. Minsan sa church, ganyan din. Marami mga tao, gusto nilang magpakita. O sige, kung hindi pwede yung offering, gagawa na lang ako ng ibang paraan. O bibili ko ng mga gamit ng church. Ayan, kita-kita. Lamesa, silya, ano pa. Pinarepair ko yung butas ng bubong. Ay, nako. So, magdadala ako ng bigas. Hindi naman pwede ilagay sa offering box yan eh. So, sabi ng mga kapatid, sarap ng kanin natin yan, ang bigas natin. Dala ko yan. So, mga kapatid, pinakamainam pa rin ang pagbibigay ng sikreto. Kaya nga may offering box tayo dyan eh. Diyan mo na lang ilagay. Pambili mo ng bigas, huwag mo nang bili ng bigas, lagay mo na yung pera dyan. Lagay mo na lang para sa bigas o ilagay mo yung pera mo dyan. Ano pa ba? Pang-repair ng bubong, ilagay mo sa sobra, ilagay mo sa offering box. Sila na magpa-repair. Kulang ang silya sa meeting hall? Di, mag-set ka ng pambili ng silya. Sabi mo, lagay mo yung offering mo sa offering box. Pwede naman yan. So, sasabihin ng mga kapatid, may nag-offer para sa silya. Sasabihin ng mga tao, sino kaya yun? Salamat Panginoon. Nagbigay ka ng damdamin. So, si Lord na nag-glorify. Hindi ikaw. Kaya yung paghahantad ng sarili, ng laman, sa mga bagay ng pagbibigay, ano yan? Pag-aangkin ng papuri. Kasi yung sarili natin, gusto niya napupuri siya. At nabibigyan ng kalwalhatian na dapat sa Diyos sana napunta. Kaso, hinantad mo yung sarili mo. Yung glory na dapat sa Diyos, napunta tuloy sa iyo. Nag-usap-usap tuloy mga tao. Napakaswerte ng church natin. Napaka-bless. Meron tayong kapatid na napakagalante.
Mga kapatid, seryoso itong usapan na to. Tinuro ito ng Panginoon, ibig sabihin, seryosong bagay ito. Huwag natin baliwalain. Huwag ka magsabi sa sarili mo, mas mabuti na yung nagbibigay kaysa hindi. Nagbigay ako ng open. Mas mabuti na yan kaysa sa mga hindi naman nagbibigay. Huwag tayo magsabi ng ganyan. Ang salita ng Panginoon, laging tama. Huwag nating salungatin. Amen. To the kingdom people, God is not only their God, but also their Father. They have not only the created natural human life, but also the uncreated spiritual divine life. Hence, the new law of the kingdom, decreed by the king on the mountain, is given to them with the intention that they should keep it not by their fallen human life, but by the Father's eternal life, not to gain man's glory, but to receive the Father's reward. So, wag na natin hangarin yung mga papuri ng tao, no? At yung mga bagay-bagay na ng laman. No? Kung tutusin, maski tumulong tayo sa mga kapwa natin sa loob ng eklesiya, huwag nating hangarin na makatanggap tayo ng thanks mula sa kanila. Walang thanks. Sikreto nga eh. No? At pag nagbigay tayo ng sikreto sa mga kapatid, walang utang na loob yan. Ang utang na loob ay sa Panginoon. No? Kaya talagang wala. Tayo ay mabuhay sa dibinong buhay, no, na nasa espiritu natin, at gawin natin yung mga bagay na yun sa loob ng espiritu. No? Kung sa loob ng espiritu, nakatago siya. At ito, nakikita ng ating Ama ng patago din. No? Kaya sinasabing sikreto, patago, sapagkat ito ay kwento natin at ng Diyos lang. Tayo lang ang nakakaalam sa binibigay natin. No? At ang Ama lang, nakikita niya na sikreto. Sabi rito, the Father who sees in secret. No? Nagpunta ka sa offering box, wala nakakaalam, pero nakikita ng Ama yung ginagawa mo. Kita niya yan. Offer. No? Kaya minsan yung mga talaga nag-o-offer ng patago, ang sarap sa pakiramdam eh. Sarap sa pakiramdam yan. No? Parang damang-dama mo na meron kang kaluguran. Sapagkat ang nabibigay mo ng kaluguran ay ang Diyos na nasa spirito natin. Amen. So, huwag tayong gumaya sa mga makasanlibutang mga organisasyon. Lahat ng binibigay, nakalista, may tatak. Donated pa. So, wag na nating habulin yung mga ganyang bagay. So, dito makikita ninyo, ito ay isang batas ng buhay na nilagay ng Panginoon sa loob ng tao. Magbigay, tumulong, sumuporta. No? Pero, walang nakakaalam. Yun ang ibig sabihin nito. At yan ay biblical, sang pamamaraan at tinuro ng Panginoon noon nandito pa siya sa lupa. Kaya mapansin nyo sa church recovery, hindi tayo nagpapamudmud ng mga sobrang may pangalan. Meron ba? Wala. Diba? Hindi ka bibigyan ng envelope. Ito, lagyan mo ng pangalan mo, tapos lagyan mo ng Hindi natin ginagawa yan. No? Sapagkat kung ano ang nasusulat, yon ang ginagawa natin. So ito, Matthew 6:4-6:18. Amen. The Lord used the word secret. We must do our righteous deeds in secret, for our Father is in secret. Verse 4, the Lord said that our Father sees in secret,
The kingdom people, as children of the Heavenly Father, must live in the presence of the Father and care for the Father's presence. The Heavenly Father, seeing in secret, must be an incentive to doing their righteous deeds in secret. In this verse, the Lord also said that the Father will repay us. This may occur in this age or as a reward in the coming age. Amen. So, ibig sabihin, pag nagbibigay pala tayo ng sikreto, gumagawa tayo ng incentive. Incentive yan. Oo. Sa mundo kasi, yung paggawa ng mga open na bagay, parang incentive. Maraming tao ang makakakilala sa iyo. Maraming tao ang pag-uusapan ka. No, maraming tao na pupurihin ka, dadakilain ka. Baka ibang araw, pagtayo ka pa ng monumento. So, yun yung nangyayari sa world. Pero sa makalangit na kaharian ng Diyos, walang ganyan. Ito ang panahon na tayo ay nabubuhay sa isang sikretong pamumuhay. Isang sikretong pamumuhay sa harap ng Panginoon. Hindi pa ito ang panahon ng kahayagan. Merong isang panahon na lahat ng bagay naman maihahayag. Pero sa panahon na ito, hindi pa yan. Wala pa yan. Kaya panatiliin natin yung umiiral na pamamaraan ng Panginoon sa kasalukuyang panahon. The effect of doing our righteous deeds in secret is that the self and the flesh are killed. If people in society today are not allowed to make a show of their good deeds, they will not do them. For us as kingdom people, a basic principle concerning righteous deeds is never to make a show of ourselves. As much as possible, hide yourself, keep yourself covered, and do things in secret. We should be so hidden that, as the Lord Jesus said, our left hand does not know what our right hand is doing. Amen. So, kabaliktaran siya. Sa mundo, pag sinabi mo na tumulong kayo, gawin nyo to, magbigay kayo. Kaya lang, hindi ipapaalam na sa inyo galing yan. Hindi na nila gagawin yan. Wala pala nakakaalam ba't ko gagawin yan? So, hindi gagawin ng mga tao sa mundo yan. No. Maski yung mga nasa politika, magpapamigay yan, pero tatawag ng media yan. Habang nagpapamigay yan, inaanuhan yan, binibideo yan, para ipalabas sa TV. No, ito, nagpapamigay si ganito, tumulong, nagkaroon ng kalamidad, ito, naglabas siya ng ganyang halaga. No, pero kung hindi yan lalabas rin lang, walang makakaalam yan, hindi nila gagawin yan, maniwala kayo. Hindi talaga yan sa puso nila. Tututusin, yung mga pagbibigay sa mundo, sa sanlibutan, no, mas nakikinabang yung nagbibigay kaysa doon sa binibigyan. Alam niyo ba yun? No, minsan, tuwa kayo, binigyan kayo, pero hindi niyo alam yung nagbigay sa inyo, mas nakinabang siya, lalo kung politiko siya. So, ganun. Pero sa kaharian ng Diyos, no, kapag sasabihin na magbigay ka, ipapublish ka namin. Huwag ka magbigay. Bakit mo ko ipapublish? Ba't mo ko iahantad? Ba't mo gagawin yan? Yan ay laban, no, sa puso ng Ama. Kaya huwag natin gawin yan. No, kaya kabaliktaran na kita, yung magkabaliktad. Sa mundo, mas malaking publisidad, mas gusto. Oo, lalong magbibigay. Ganun ang tao. Pero sa Heavenly Kingdom, ipapublish mo ako, hindi ako magbibigay. Ba't mo ko papublish? So, walang mag-intay lang tayo kung sino yung mga magbigay. Huwag nating kilalanin yan. So, ganun ang sa Heavenly Kingdom. Kaya mas tago, mas okay.
mas walang nakakaalam, mas okay siya. Yung talagang tagong-tago, mas okay siya. Eh sasabihin mo, brother, minsan naiisip nila, nahuhulaan nila kung sino yan. Ganun ba? Wala na tayong pakialam doon kung manghula sila. Ang masama kung sinadya mo na talagang pinakita mo. Basta dalisa yung puso mo, talagang tinago mo. Wala nang usapan diyan. At mag-isip ka kung paano nila hindi mahalata. Paano wala silang alam diyan. Dati may mga nag-offer, alam ko, lalaki ng offering, hindi namin mahulaan sino nagbigay, sino kaya yan. At dapat huwag din natin hulaan. So, amen. Amen. Although the Lord spoke about the matter of reward, the important thing here is not the rewards, but the growth in life. The saints who grow openly do not grow in a healthy way. We all need some secret growth in life, some secret experiences of Christ. We need to pray to the Lord, worship the Lord, contact the Lord, and fellowship with the Lord in a secret way. Perhaps not even the one closest to us will know or understand what we are doing. Amen. Oh, mahirap magsekreto. Mahirap magsekreto. Minsan alam ko yung mga iba, although hindi alam sa church, pero yung pamilya nila alam. Si daddy, lakas mag-offer. Kasi yung misis naman, sige, offer ka, lakihan mo. Alam niya. Tingnan ko nga, magkano ba yung ano? So, sabi niya, mas sikreto, mas maganda. So, ganun ang gawin natin. So, from this time on, sana matulungan tayo nitong MR na to. Gusto mo ng reward? Mas sikreto, mas maganda. Gusto mong suklian ng Panginoon yung iyong mga matuwid na gawa? Mas sikreto, mas okay. Alam niyo, yung mga nagbibigay talaga ng sikreto, ramdam nila na ang Panginoon, bine-bless din naman sila. Ramdam nila yan. No? At naniniwala ako, hindi lang yung blessing sa panahon ngayon. Pag sinabi nating reward, yan ay sa darating na panahon. O kung wala ka naman blessing ngayon, edi okay lang, at least meron kang reward sa darating na kapanahunan. No? At sinasabi rito, hindi naman din yung reward ang mahalaga. Ang mahalaga rito, kung gumagawa ka ng mga bagay na ito na pasikreto, lalago yung buhay mo. Yun ay mas matindi kaysa sa reward, yung paglago ng buhay. Sapagkat ang paglago ng buhay, no, ay bubuuin ka, gagawin kang isang mandaraig para manahin mo yung darating na kaharian. O di mas okay siya. No, wag naman yung, naku, may reward pala ito. Pag nagbigay ako ng ganitong halaga, baka 10 beses ang doble niyan. So, ibig sabihin, flesh din yan. Basta mga ganyang attitude. Tayo ay nagbibigay dahil mahal natin ang Panginoon. At ito ay ginagawa natin ng sikreto dahil ito ang tinuro niyang paraan sa atin. So, ganyan. We need these secret experiences of the Lord because such experiences kill ourselves and our flesh. Ang ibig sabihin, pag tinago mo, sikreto, no, nilagay mo sa kamatayan yung laman at yung sarili mo. Kasi ang paglalagay ng sarili sa kamatayan, okay, ay mga bagay ng pagsasagawa. Di ba? Sabi ni Paul, i-crucify mo yung sarili mo. Crucify yourself. Pagsasagawa yan. Ibig sabihin, may mga aksyon na ginagawa ang tao para ilagay sa krus ang kanilang sarili. No? At katulad nito, no? Pagiging naitago, no? Natuto ng mga sikretong paggawa ng mga makatwirang bagay. No? Yan ay ang pagtatakwil ng sarili, okay, at ng laman. Amen.
Kung tutusin, ito ay prinsipyo, no, sa maraming gawa ng katwiran. No, halimbawa, yung minsan mga gawain sa meeting hall, di ba? Paglilinis ng meeting hall. May mga kapatid, pag maraming tao, doon sila kukuha ng walis. Harapan ng tao, nagwawalis, nagpapakita ang gilas. Huwag mo pakita yan. Pag walang tao, doon ka magwalis. Ibig sabihin, tago mo na yan. So, may mga bagay naman na hindi natin maiwasan minsan, pero hanggat maaari, gumawa tayo ng mga sikreto natin sa harapan ng Panginoon. Amen. Although anger and lust are ugly, the thing that most frustrates us from growing in life is the self. The self is most visible in the fact that it enjoys doing things in a public way, in the presence of men. The self like to do righteous deeds before men. We all must admit that, without exception, we have such a flesh. Tama naman to. Lahat tayo meron laman. Lahat tayo ay uhaw sa papuri. No? Uhaw tayo sa thanks ng mga tao. Uhaw tayo na yung mga tao ay dapat kinikilala rin tayo. Uhaw tayo sa ganyan. Kasi meron tayong flesh. Di ba? Nagbigay ka. Minsan, binigyan ko na, hindi man lang nagpasalamat eh. Di ba? Uhaw tayo sa mga ganyan. Tapos yung iba naman, pag hindi naging maganda yung trato sa kanila, naku, sayang yung mga tinulong ko sa kanya noon. O, di ba? Uhaw tayo na tanawin ng tao yung mga bagay na ginawa natin para sa kanila. At yung laman, gusto niya gumawa ng mga show. Amen. So, yan. Kaya sinasabi niya, pag nakaya mo itong tinuturo ng Panginoon, no, hindi ganun kadali siya. Pag nakaya mo naman, praise the Lord. Baka ikaw ay isa na sa mga darating na mandaraig. Eh, yung iba nga eh, yung pag-offer lang, hindi pa makaya. So, sinasabi ko yan. Ang pag-offer ng material offering, isa yan sa pinakamahirap na lesson ng spiritual. Diba? Yung mga iba, talaga diretso sinasabi, hindi ako nakakapag-offer, brother. Hindi ko kaya. May mga nagsabi sa akin ng ganyan. Meron namang iba ang sinasabi nila, hindi ako makapag-offer dahil kulang eh. Kulang na yung ano ko talaga, yung income ko. Pag mag-o-offer pa ako, hindi na talaga kakasya. Diba? O ito sasabihin ko sa inyo, tuturuan ko kayo. Pag kayo ay mag-o-offer, huwag kayo mag-compute. Huwag niyong computein kung magkakasya ba yung matitira o hindi. Kalimutan mo yan. Problema yan ng Panginoon. Dapat pag dumating sa atin yung blessing ni Lord, tabi mo na yung pang-offer mo, i-offer mo. Huwag kang mag-compute. Alam mo, minsan iba sinasabi, hindi kasya to. Actually, hawak nilang pera, wala pa silang ino-offer, hindi na kasya. Paano ka mag-o-offer kung ganyan ang ugali mo, nagkikwenta ka? No, at sabi ni Lord, subukan mo ko. Sabi niya gano'n. Eh, hindi mo siya sinusubukan eh. Nagkukwenta ka kasi. Yung mga nagkikwenta, hindi sinusubukan si Lord. Diba? So, 10,000 pesos. Sabi ng ministry, 10% ibigay mo sa church. 10,000. 9,000 na lang natira ko. Sabi ng ministry, magtabi ka pa ng 5%, ibigay mo sa mga full-timers. Naku, di 8,500 na lang natira sa akin, hindi kasya. Tingnan mo. So, ibig sabihin, wala kang faith sa Panginoon. Hindi mo siya sinusubukan. Ang pinaniniwalaan mo lang, yung nakikita ng mata mo, at yung nakukwenta ng utak mo. No? Pero si Lord, hindi mo pinapaniwalaan. Kaya, subukan mo. Subukan mo. Ako kasi, pag nag-speak ako ng material na bagay, wala akong preno.
Gawin nyo yan. Brother, ganito. Gawin mo yan. Subukan mo. Kaya nga sinasabi, yung mga believer, nabubuhay nga sa pananampalataya kung nabubuhay ka kung nagkukwenta ka, hindi ka nabubuhay sa pananampalataya. Nabubuhay ka sa kwenta. Computation. Kang ganun. No? Kaya, kuminsan tuloy, nawawala din yung blessing ni Lord sa atin dahil sa ugali natin. Hindi ninyo alam, minsan, yung mga losses natin, yan ay curse dahil hindi tayo tapat sa Panginoon. At kung tapat ka naman sa Panginoon, tandaan mo, sikreto pa din. Kaya, hindi ganun kadali mabuhay sa loob ng kaharian. Nagbigay na, wala pa nakaalam. Meron nakaalam. Sikreto, nakita-kita niya. That's the Heavenly Father. Amen. Those who always want to do things in such a way as to make a public show are full of self, full of the flesh. The self loves to be glorified, and the flesh loves to be gazed upon. Whenever we come to this portion of the word, we must realize that it exposes our self and our flesh. Amen, Lord Jesus. Panginoon, salamat sa iyong mga pagtuturo sa pamamagitan ng mga pagsasagawa nito. Matuos namin ang aming sarili. Matuos namin ang laman, Panginoong Jesus. Salamat at ang iyong pamamaraan, Panginoon, ay hindi ordinaryong paraan. Ito ang mga paraan na may pangako. Amen. Salamat sa pangako ng pagpapala, Panginoong Jesus. Amen. Turuan mo kami maging tapat sa lahat ng bagay. Amen.